Luzon, Visayas ay magiging katamtaman pa rin pero magiging partly cloudy ang maghapon at epekto pa rin ng ating amihan ay magpapalamig pa rin sa buong bahagi ng Luzon. Equatorial Trough magpapatuloy pa rin ang magdadala ng mga malakasang pag-ulan sa bahagi pa rin ng Southern Mindanao, Eastern Mindanao at maaaring magpang-abot pa rin sa bahagi ng Southern Visayas. Epekto pa rin ito at dahil pa rin sa patuloy na daloy rin ng amihan ay magkakaroon din ng much gloomy na hipapawirin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, January 19, 2024. Ang oras natin, boys, from umaga ay alas 10:59 na ng umaga. Well, stationary pa rin ang lagay ng panahon natin sa bahagi pa rin ng Northern Luzon, kabilang na ang Metro Manila at Southern Luzon. At tuloy pa rin magpapalamig ang ating araw at gabi dahil pa rin sa umiiral na amihan. Well, although very diffusable yung sea line at halos wala pa rin tayong sea line sa may silangan ng Mindanao, pero yung southeasterlies o yung equatorial trough na nagpapang-abot sa bahagi ng silangan at katimugang parte ng Mindanao ay asahan pa rin ang mga malakasang pag-ulan. Hopefully, kung sisilipin natin yung Doppler radar, mula sa data feed ni Pag-asa, hindi sila updated ngayon dahil hindi natin ngayon malaman kung yung actual na rainfall ay magpapatuloy na malakasan sa kanila. Walang gumaganang Doppler radar. Laki-laki po ng budget na inirelease para kay Pag-asa pero hindi pa rin nagiging updated yung kanilang maintenance para sa kanilang Doppler radar systems sa buong bansa. Operational ito pero hindi masyado gumagalaw sa mga website sa ngayon. Hindi masyado feasible. So wala tayong nakikita ngayon sa ating Doppler radar imagery maliban lamang sa bahagi ng Luzon area. So diretso agad tayo sa ating current conditions. Overcast po at gloomy, klaro at partly cloudy pa rin dito sa amin sa Caloocan. So inasahan pa rin sa buong Metro Manila. Ngayong maghapon, epekto pa rin ng very gloomy na ating weather systems dahil pa rin sa amihan. Sa lowest temperature na nitala na weather station kaninang 6:23 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.3 degrees Celsius. Pero kahapon ay pagdating sa pinakamataas na temperatura ay nasa pinakamataas of 30.6 degrees Celsius. Maituturing itong very comfortable na sa amin. Pero yan na yung naitalang pinakamataas kahapon nito ng tanghaling tapat at 12 PM. Ibig sabihin lamang, wala tayong magiging komentong muli sa ating heat index dahil napakababa ito kahapon at 35.2 degrees Celsius lamang. Pero kung sisilipin naman natin sa mga data feeds, nationwide mula kay Pag-asa ay isa po ang may tumaas na nasa danger level ng heat index sa kanila at 42 degrees Celsius dyan sa Katarman, Northern Samar. So, gaya ng aking report kahapon na naging katamtaman ang lagay ng panahon. So, expected po ang medyo pagtaas ng temperatura. And the rest ay manatiling comfortable pa rin at napakababa ng heat index sa buong bansa. Maliban lamang dyan sa may bandang Katarman, Northern Samar. Inaasahan kung magiging tuloy-tuloy ang katamtaman na lagay ng panahon. Pero expected pa rin ang mga party tumusigaw di sa buong silangan pa rin ng bansa. Epekto pa rin ng ating amihan. Sa ating page extremes in past 24 hours naman, pagdating sa pinakamataas na temperatura, ang San Jose pa rin, sa may bandang Mindoro pa rin, ang nangunguna sa may pinakamataas na temperatura na umabot ng 34.2 degrees Celsius, almost stationary. Sa Baguio City naman, bahagyang muling tumaas na hindi kagaya kahapon na halos napakababa, na halos mag 12 degrees Celsius kahapon. Pero ngayon ay nasa 14.6 degrees Celsius ito yung lamig sa Baguio City. So bahagya itong tumaas ng konti at ganun din sa amin sa Caloocan. At pagdating naman sa Inulan, ang bahagi pa rin ng Davao area o Davao region, dyan sa may Davao Airport, ang Inulan ng 158 millimeters na total rainfall. Gaya na ating report kahapon, expected pa rin yan maging ngayong araw
uulanin pa rin sa bahagi ng Davao Region at Caraga dahil pa rin sa ating near equatorial trough o southeasterly wind flow na may dalang malakasang pag-ulan pa rin. Sa ating outside humidity, medyo dry po tayo, 69%, at bumababa ito ng 5% since last hour. Bahagyang bumaba ating atmospheric pressure na nasa 1,112 hectopascals at bumababa ito ng dahan-dahan since last hour. So mukhang humihina yung atmospheric pressure natin sa Luzon. Sa tide and low tide status ay may natiling may 5 hours and 35 minutes po ulit para mag-high tide. So mga bandang hapon po ito. Mga 4:51 PM ang expected maximum high tide. So, sa mga nangingisda natin, medyo malayo po muna. Bandang hapon na po kayo lumapit sa pampang ng Manila Bay. Wala tayong magiging conditioning na monitoring maging sa space weather status at volcanic thermal alert status. Mukhang normal naman so far. Kaya diretso tayo agad sa ating local weather outlook para ngayong Biyernes at Sabado. So, this weekend, magiging partly cloudy po ang ating maghapon. Hanggang bukas po yan na magiging mas maulap naman, partly to mostly cloudy, pero may mga forecasted na inaasahang isolated rain showers pagdating ng Sabado. Pero ngayong hapon, halos magiging partly cloudy ang maghapon, maging sa ibang bahagi ng Northern Luzon pa rin. Highest and lowest temperature expected naglalaro sa 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 23 to 25 degrees Celsius. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin na yung most na mga southeasterly wind flow at yung equatorial trough na nagpapalapit pa rin din sa bahagi ng Mindanao area. So, expected pa rin ang mga tuloy-tuloy na mga kalat-kalat na pag-ulan. Typically, mga ilang moderate and heavy rain showers. Sako pa rin ang halos bahagi pa rin ng Caraga area at Davao Region. Paghandaan pa rin po ito dahil sa loob ng 24 oras ay makakaranas na naman kayo ng mga moderate and heavy rain showers. Habang lumalapit na naman to yung surface trough na ito mula sa may bandang near equatorial zone. Mula sa bahagi ng buong Davao Region at Caraga, magiging partly to mostly cloudy po at expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Maging sa buong bahagi ng Surigao del Norte at buong Northern Mindanao na po yan. Hindi na natin masyado isa-isahin yan dahil malawak naman ang coverage ng surface trough na ito sa katimugang bahagi ng Mindanao. At kung sisilipin pa rin natin, gamit ang ating Himawari 8, makikita po ang mostly cloudy sa buong bahagi ng Caraga, Surigao, Northern Mindanao at Davao Region area. Despite na medyo humid pa rin, maging dyan sa bandang Sorsogon area at Lanao del Sur, ay asahan pa rin mga isolated rain showers. So, ingat po sa mga potential pa rin na pagbaha at expected na nakataas dyan sa bahagi ng yan, kabilang na ang Eastern Mindanao. Sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, magiging katamtaman po, magiging, despite na magiging katamtaman at malinsangan ngayong umaga, pero pagdating ng hapon, expected po magiging maulap at mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan, lalo na sa bahagi ng Basilan at Hulusulu. Ingat po sa potential na pagbaha dahil kasalukuyan po kayong inulan dyan na mga ilang moderate and heavy rain showers, lalo na sa isla ng Sulu Sea at Sulu Island. So, ingat po kayo dyan, lalo na ng mga taga-Hulo hanggang dyan sa may bandang municipality of Lugus at pagitan na yan ng Patawid, dyan sa may bahagi ng Malaysian Peninsula. Sa buong Visayas naman, magiging katamtaman ang lagay ng panahon natin. Sa katimugan nga lang, yung area na ito ay mula sa bahagi ng katimugang parte ng Negros Region, kabilang na ang southern part ng Cebu, Bohol, Dumaguete, Siquijor, maging sa may bandang southern Leyte at southern part ng Samar, magiging mas maulap po ang ating maghapon dyan. Pero ngayong maga, magiging katamtaman muna, medyo gloomy nga lang. So expected na mga isolated rain showers sa binilugan kong area na yan sa katimugang bahagi ng Visayas. Pero the rest ng West at Eastern Visayas, despite nakatamtaman, magiging mas maulap naman ang bahagi ng silangan ng Visayas na magdudulot ng ilang kalat-kalat na pag-ulan sa hapon o sa gabi. Medyo makakaranas din kayo ng potentially na medyo malamig na simoy ng hangin, bahagya, dahil pa rin sa ating umiiral na malawakang northeast monsoon o yung ating hanging amihan na tuloy-tuloy po. At wala po tayong sea line baka may nagbabanggit pa rin na may sea line tayo. Wala po tayo sa ngayon na sea line na namubuo dahil nga po namumutawi po o nangunguna po ang equatorial trough na nagpapaulan nga po sa bahagi ng silangan at southern Mindanao area.
Mula sa may Southern Luzon, kabilang na ang Bicol Region, magiging katamtaman din po. Medyo gloomy rin ang silangang bahagi, lalo na sa bandang Bicol Region, mapa Camarines Norte man yun o Camarines Sur. And the rest ng Catanduanes at bahagi ng Legazpi hanggang Sorsogon, magiging partly cloudy rin ang maghapon, pero may mga pagsikat pa rin ang araw nitong maghapon. Medyo magpapatsi-patsi lamang yung magiging cloudiness ang ating maghapon dyan dahil nga po sa ating amihan. Pero expected na gloomy at magkaroon man ng mga pakulan, typically mga light rain showers. Ang Mimaropa naman, bukod sa mas mainit ang mararanasan ng mga taga Mindoro at inaasahan na mataas ang humid din dyan at mataas po ang dryness sa kalurang bahagi ng Mindoro dyan sa may bandang Sablayan, Santa Cruz, Mamburao hanggang Paluan. Siyempre, mas mainit pa rin ang aasahan ng mga taga San Jose sa Occidental Mindoro. Ay expected pa rin ang maghapon na mainit ang tinding sikat ng araw. So, huwag mo masyadong mag-dehydrate. And the rest ng Palawan region, magiging partly cloudy ang ating maghapon. Magkaroon man ng isolated rain showers, lalo na ang mga taga Brooks Point, Calayan Islands at Matarasa. Typically, mga ilang light to moderate showers. Conforme na lamang sa daloy ng southeasterlies dyan sa bahagi ng Sabah, Malaysia. At mag-aabot at magpapaulan sa Kalayaan at Mataraza at Brooks Point sa Palawan. Nagdala na naman ang pananggalang sa ulan, ito lalo na ngayong hapon at gabi. And the rest naman ng bahagi ng Calabarzon at syempre mula sa silangan pa rin ng Luzon, dyan sa Quezon Province, magiging mas maulap po pero very gloomy po ang concentration natin dyan. Maging sa Laguna, Batangas area, papasok na po yan ng Metro Manila hanggang dyan sa bahagi na ng Cabanatuan, ang Pasig ng Central Luzon. Magiging partly tumusulikaw din rin. Medyo gloomy ang iiral pa rin. So, expected pa rin ang malamig na simoy ng hangin natin, lalo na sa hapon sa gabi at madaling araw. And the rest na po ng Northern Luzon, magiging partly cloudy lamang. Very gloomy rin po ang concentration. Pero, gaya ng aking laging sinasabi, mas drier pa rin ang mararanasan sa kalurang bahagi ng Northern Luzon ay magiging mas tuyot po at mas matindi pa rin ang sikat ng araw dyan despite na malamig. At expected pa rin ang mataas na dry spell sa halos buong kalurang bahagi pa rin ng bansa. Bibilugan natin, damay po ang kalurang bahagi ng Mindoro, kalurang bahagi ng Northern Luzon, ilang portions ng Visayas, kalurang bahagi ng Visayas, sa may bandang Panay at Negros Region, and at ilang parte ng Zamboanga Peninsula. Puro kanluran pa rin ang nakataas dyan ng dry spell at drought index, lalo na sa bahagi ng Northwestern Luzon. So, take note pa rin yan mga folks. Despite na malamig pa rin ang temperatura dahil po sa rumaragasa pa rin natin ang amihan hanggang sa susunod na po yan na unang linggo ng Pebrero. And the rest ng kalurang bahagi ng Luzon, magiging gloomy rin at magkaroon man ng mga drizzle light rains typically sa maghapon ay hindi masyado malaking epekto dahil pa rin sa ating malamig na temperatura amihan at dryness sa Hilagang Luzon. At base naman sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, dahil pa rin sa mataas ang low pressure systems sa Southern Hemisphere, dyan sa pagitan ng Equatorial Zone, pababa ng Southern Hemisphere, magkakaroon pa rin ng mga ilang trough rain showers at trough clouds na magpapaulan pa rin sa bahagi ng Mindanao. Kung titingnan natin, mataas na po ang concentration typically sa bandang Southern Mindanao. Kaya anytime mga susunod na araw, ay asahan pa rin ng mga tuloy-tuloy ng mga pag-ulan at inaasahan ang magkakaroon ng mga moderate and heavy rain showers hanggang sa mga susunod na araw ng mga taga-Southern Mindanao area. So damay po dyan ang Davao Region. Paghandaan po yan mga folks dahil po sa malawakang water vapor concentration. At kahit hanggang January 24, 2024 pa o sa susunod na linggo ay magpapatuloy pa rin iiral ang ating northeast monsoon. Ayan po, makikita natin yung tuloy-tuloy pa rin na magpapalamig pa rin sa buong bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon at effectively aabot sa bahagi ng Visayas hanggang sa susunod na po yan ng linggo by January 24. Kaya expected po na magkakaroon pa rin tayo ng mga medyo gloomy na himpapawidin at manatiling wala pa rin tayong inaasahan na anumang sawa ng panahon. So diretso agad tayo sa posible pa rin pagtaas ng alon sa buong silangan ng bansa. So bawal pa rin talaga lumayag ang ating malilit na mangingisda, lalo na dyan sa may silangang bahagi ng Visayas at Bicol Region. Mas malakas po o matataas po ang pag-alon dyan at gale force winds. Maging dyan sa may bandang Siargao Island, dyan sa may northeastern Mindanao at buong bahagi ng Eastern Mindanao, naglalaro pa rin sa 1.25 to 2.5 meters
ang taas ng alon. So, restrain po muna at manatiling nakaantabay pa rin sa posible pa rin delikado ng alon o pumalaot sa silangan ng bansa. At kaya natin inaasahan, halos ang buong bahagi ng asahan ang nakataas na flood advisory sa halos buong Davao Region, maging dyan sa bahagi ng Sorsogen at BARMM. At ang halos buong Northern Mindanao, damay na rin mula sa Cagayan de Oro and the rest ng Agusan area hanggang Caraga na po yan. Ingat po sa potensyal na pagbaha dahil sa inaasahang patuloy na mga moderate and heavy rain showers maging sa mga susunod na araw. Gaya na ating sinasabi nga po dahil nga po sa paglapit pa rin at patuloy na pagbubuo ng southeasterlies o equatorial near trough na mga magdadala ng mga lakasang pag-ulan. Sa updates naman para sa El Nino status, so far sa ating synopsis, base kay NOAA ay may 73% chance po magkakaroon ng ENSO neutral pagdating nga po ng April to June at nabalitaan at nireport ko na nga po yan na last year pa na inaasahan nga po pagpasok nga po ng April hanggang June to July expected na magkakaroon ng pagbaba o pag-neutral ang forecast ng ENSO El Nino at mag-neutral ito by April to June nga po according dito at 73% chance nga. At kung titingnan natin sa ating official NOAA CPC ENSO mula kay NOAA ay makikita natin by bandang April-May ay magkakaroon po ng pag-neutrality. Ang taas ng neutrality, mataas po, by mga bandang 70% at yun nga sa synopsis ay nasa 73% po by April to June 2024 po ang expectancy. At yung expectancy naman na magkakaroon ng La Nina ay the same month din na bandang April, May to June. Pero yung possible effectiveness niya ay May hanggang July po ang expectancy na tataas o babalik tayo sa pagiging La Nina. So mga third quarter na po yan, expected na taon, ngayong taon ng 2024. So pagitan ng yan ay magkakaroon po ng exchanging ng ating climate. Pero sa ngayon, mula nitong January hanggang March, hanggang May, expected pa rin ang epekto pa rin ng extreme El Nino sa West Pacific. Siyempre, mas mararamdaman yan ng mga taga-Eastern Pacific. Pero umaabot nga po sa Mid-Pacific po ang malawakan na ito ng El Nino. Ayan po, kitang-kita naman yung weak center ng El Nino. Umaabot po sa may bandang Indonesian Peninsula at sa may bandang West Philippine Sea na po. Umaabot halos yung mainit na temperatura ng karagatan. Halos hindi masyado na malawak sa may bandang Eastern Pacific. Mapapansin natin bandang Western Pacific po. Pero medyo Southern Hemisphere po ang mataas na temperatura ng karagatan. Hindi masyado malapit sa Pilipinas. Pero dahil malapit pa rin yan, o range ng West Pacific, expected pa rin ang malawakan na mainit na temperatura sa ating West Pacific baselines. Hindi kagaya ng mga taga-Eastern Pacific. Pero sa week center mula December 2024 hanggang sa unang linggo ng 2024, makikita nga natin ang malawakan pa rin nito na strands ng El Nino na patuloy pa rin umiepekto. Pero makikita natin medyo bahagya itong nababawasan dahil medyo nagde-descending na nga po ang ating El Nino. Sa ngayon, nanatiling nasa 2.07 degrees Celsius po ang huling naitala natin since December 2023, yung pinakamataas na ENSO El Nino natin sa Eastern Pacific. So kasalukuyan pa rin, nasa extreme El Nino pa rin tayo, pero 73% chance by April to June na magkakaroon ng ENSO neutral ang ating sea surface temperature. At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng weekend, February 19, 2024.
ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng weekend, January 19, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa may pang mga detalye na gusto nyo malaman mula sa aking webpage mismo na hindi natin nabanggit ngayong report sa ngayong umaga at sa mga ilang data feeds lalo na sa aking real-time updates ng aking weather station at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.